Ito ay Japan noong gitnang panahon, may patuloy na digmaan at lahat ng lupa ay nasira ng pagkawasak. Dagdag pa rito, may malawakang tagtuyot kaya walang makain ang mga tao. Sa kalagayang ito ng takot, isang mahirap at mahina na babae ang dahan-dahang naglalakad sa mga baku-bakong daan na nakayapak. Ang babae ay buntis ngunit wala siyang tulong sa pag-aanak ng sanggol. Pumunta siya sa isang templo at literal na pinalabas ang sanggol ng mag-isa. Pagkatapos, siya ay lumuha dahil sa sobrang sakit. Bigla siyang inatake ng isang halimaw kaya kinuha niya ang isang palakol at pinatay ito. Sa kabila ng pagiging mahina at gutom, pinakain niya ang sanggol ng natitirang gatas mula sa kanyang dibdib. Kalaunan, siya ay nalululong sa gutom kaya nang makakita siya ng bangkay, nakita niya ito bilang karne. Ganon din sa kanyang sanggol, maaari niya itong ihaw at kainin ngunit hindi niya ginawa. Upang maiwasan ang tukso, iniwan niya ang sanggol. Pagkalipas ng 8 taon, kinuha ng bata ang palakol ng kanyang ina at naglalakbay sa lupain, pinapatay ang mga tao at kinakain sila. Ang batang iyon ay ngayon isang kanibal. Halimbawa, inatake niya ang isang inosenteng pamilya at pinatay ang lahat ng mga lalaki at kinain sila. Isang araw, nakatagpo siya ng isang walang kalaban-laban na monghe sa isang tulay at naghanda upang gawin ang kanyang makahayop na gawain sa kanya, ngunit ang monghe ay napakahusay at madaling nailagan ang kanyang mga atake at nadisarmahan siya. Napagtanto ng monghe na ang bata ay isang kanibal at hindi pa marunong magsalita ng normal. Pinatulog niya ang bata at dinala sa isang kuweba. Doon, nagluto siya ng masarap na pagkain para sa bata at kinain ito ng mga bata ang nagdadala ng troso sa kanilang nayon. Isa sa mga bata ay nahulog sa pagod kaya't si Ashura ay nagmamadaling kainin siya ngunit sinipa siya ni Chochiro. Ngunit inatake ng isang malaking ibon ang walang malay na bata kaya't nakipaglaban si Ashura sa ibon at pinatakas ito. Bilang gantimpala, binigyan siya ni Chochiro ng kaunting pagkain. Sinabi ng ibang mga bata na siya ay parang aso at nagpatuloy sina Chochiro at ang mga bata sa pagdadala ng troso. Kailangan nilang dumaan sa isa pang nayon, ngunit binato sila ng mga bata ng mga bato at humihingi ng bayad upang makaraan. Walang maibigay si Shichiro kaya't binato pa sila ng mga bata. Isa sa mga bato ay aksidenteng tumama kay Ashura na nasa likod. Galit na galit si Ashura at nagwala sa mga bata. Nilapan niya ang leeg ng isang bata na parang masarap na hamburger. Ngunit ang batang napatay ni Ashura ay nag-iisang anak ng Panginoon ng ngayon. Dumating ang Panginoon kasama ang kanyang mga bantay at hinanap kung sino ang gumawa nito. Nang malaman niyang si Ashura ang may gawa, hinabol niya ito sa buong nayon at hanggang sa mga burol. Nahabol siya ng Panginoon at nagkaroon sila ng sabupaan. Kinagat ni Ashura ang leeg ng Panginoon. Naglaban sila malapit sa bangin at nahulog si Ashura, ngunit nabuhay siya dahil bumagsak siya sa tumpok ng mga bangkay. Ngunit siya ay nasugatan at hindi makalakad ng maayos. Isang araw, natagpuan siya ng isang maganda na taga-nayon na nagngangalang Mukasa. Dinala siya ni Mukasa sa isang abandonadong kubo at nilagyan ng mainit na bakal ang kanyang sugat upang tumigil ang pagdurugo. Binalutan niya ang sugat ni Ashura at pinakain ng rice cakes. Patuloy na inalagaan ni Mukasa si Ashura, dinadalhan siya ng pagkain at inumin ng lihim. Tuwing binibigkas ni Ashura ang mantra na itinuro ng monghe bago kumain, natutuwa si Mukasa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tinuruan ni Mukasa si Ashura na magsalita. Kahit delikado, patuloy na itinatago ni Mukasa si Ashura sa ibang mga taga-nayon. Isang araw, pauwi mula sa pagtatrabaho sa bukid, nakita ni Mukasa na dumating si Ashura upang tingnan siya. Dinala siya ni Ashura sa isang lihim na lugar sa mga burol kung saan walang makakakita sa kanila. Kalaunan, sinabi ni Mukasa na nais niyang umalis sa nayon at tumakas sa lungsod kasama si Chochiro. Isang gabi, nagdala ng pagkain si Mukasa kay Ashura, ngunit umalis agad nang hindi nagsasalita. Nang magtrabaho si Mukasa, kinuha ni Ashura ang kanyang karit at umalis. Ngunit pinakalma siya ni Mukasa at niyakap hanggang ngumiti si Ashura. Pagkatapos, nagluto si Mukasa para sa kanya at bumalik sa bahay. Inabangan siya ni Chochiro. Nang mag-umpisa ng umulan, hinanap ni Ashura si Mukasa. Natagpuan niya ito kasama si Chochiro sa isang lihim na kubo habang pinag-uusapan ang kanilang plano na tumakas sa nayon. Nagselos si Ashura kaya't kinuha niya ang palakol sa labas at pumasok. Sinugatan niya si Chochiro at inatake ang lupa sa galit. Nagalit si Mukasa at tinawag siyang demonyo. Lalong nalungkot si Ashura at umalis sa nayon habang inuulit ang salitang demonyo. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking landslide mula sa mga burol at nawasak ang buong nayon. Nakataka si Ashura dahil wala na siya roon. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang monghe sa nayon at nakita ang pagkawasak. Nagdasal siya sa Buddha.
Natagpuan niya si Ashura na umiiyak at sinasabing mas mabuti pang hindi siya ipinanganak. Nagulat ang monghe na marunong nang magsalita si Ashura. Patuloy na sinasabi ni Ashura na siya ay hindi tao kundi isang demonyo. Inatake niya ang monghe ngunit pinatulog siya ng monghe at sinabi na may puso pa rin siyang tao. Kinuha ng monghe ang palakol ni Ashura at pinutol ang kanyang sariling braso bilang sakripisyo sa Buddha. Inalok niya ang kanyang braso kay Ashura, ngunit naisip ni Ashura na hindi niya kayang kainin ang karne ng taong kilala niya. Tumakbo si Ashura. Samantala, nahihirapan si Mukasa at ang kanyang ama dahil nawasak ng landslide ang kanilang mga pananim at wala silang makain. May nagmungkahi na ibenta ng ama ni Mukasa si Mukasa para mabuhay ngunit tumanggi ang ama. Lumabas si Mukasa upang magpalimos ng pagkain ngunit walang may maibigay. Si Tsuchiro ay hindi rin makakatulong. Sa paglipas ng panahon, nanghihina si Mukasa at ang kanyang ama. Sinubukan ni Tsuchiro na kumuha ng pagkain mula sa grupo nila ngunit nag-away sila. Nakita ni Ashura ang sitwasyon ni Mukasa kaya't pumatay siya ng kabayo mula sa bahay ng Panginoon at dinala ang karne kay Mukasa. Nang malaman ng Panginoon na buhay pa si Ashura at pumapatay ng mga kabayo, tinawag niya ang mga taga-nayon upang hulihin si Ashura. Nag-alok siya ng gantimpala ng maraming bigas sa makakapatay kay Ashura. Naghanda rin ang ama ni Mukasa upang sumali sa panghuhuli, ngunit dumating si Ashura at naglagay ng karne ng kabayo sa harap nila. Halos mabaliw ang ama ni Mukasa sa tukso, ngunit itinapon ni Mukasa ang karne dahil akala niyang ito ay karne ng tao. Naniniwala ang kanyang ama na ito ay karne ng kabayo at kinain niya ito ng hilaw. Tumakas si Ashura. Umiiyak si Ashura at nagmamakaawang kainin ni Mukasa ang karne upang mabuhay. Ngunit galit pa rin si Mukasa at hindi siya pinatawad. Sa halip, pinili niyang mamatay na lang. Dumating ang Panginoon kasama ang mga taga-nayon sa utos ng ama ni Mukasa. Tumakbo si Ashura sa kabubatan at inatake ang mga taga-nayon isa-isa. Dumating ang Panginoon upang labanan siya ngunit tinago siya ni Ashura sa damo at inatake. Natumba ang Panginoon at namatay. Tumakas si Ashura habang hinahabol ng mga taga-nayon. Nahuli siya sa isang tulay at sinunog ito mula sa magkabilang dulo kaya tumakbo si Ashura ngunit nahulog. Paglipas ng panahon, nasunog ang buong kagubatan. Kalaunan, kinuha ni Tsuchiro at ng mga bata ang bangkay ni Mukasa. Nakita ni Tsuchiro si Ashura ngunit walang ginawa ang isa't isa. Naging monghe si Ashura at gumagawa ng mga kahoy na rebulto ni Buddha. Sinabi ng punong monghe na natutunan ni Ashura na mabuhay sa kabila ng lahat ng pagsubok, at iyon ang nagpapaganda sa sangkatauhan.